Alam ko na alam mo kung ano ang nais kong palapasin. Nag-uunahan, pinagtutulakan. Problema sa basura. Basura. Yung basura. Pagtapon ng maling basura. Konting ulan lang, ang bilis tumaas ng tubig. Siguro baha. Pagbaha. Yung mga basura. Yung basura pakalat-kalat. Sobrang taas ng mga bilihin. Pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Tataas ang bilihin. Drugs. Pag teenage pregnancy. Gabundok na basura ang umaalingasaw na problema sa isang barangay. Ang solusyon yung bibigay yung gobyerno natin. Lalo yung barangay. Dapat weekly, nawawalin na sila. Para hindi na natapak. Kailangan ninigal yung kapaligiran sa mga baradong basura. Dito sa Pinugay, yung basura. Kasi kadalasan, minsan, bihira talagang mangolekta dito ng basura. Kaya yung mga tao, kung saan na lang nila tinatapon. So, ang pinaka-solusyon natin dyan ang gawin is itapon natin yung basura sa tamang basurahan. Yung mga dating naglilinis din sa kapaligiran ng nagwawalis ng mga basura, ganun. Para maiwasan din yung pagbarado ng mga kanal. Ganun. Hindi tayo bahain. Yung mga basura kasi, dapat tinatapon sa basurahan. Hindi yung kakalat lang kasi nagiging sanhi ng pagbaha. Mas maganda yung itapon sa tamang tapunan. Para at least hindi ka nakakalat sa kalsada, wala tayong problema sa baha. Na namang nalubog sa lagpas taong baha. Siguro ang solusyon na magagawa dyan, syempre, tulong-tulong dapat yung mga basura. Kasi number one yung basura na nagpapabara sa mga drainage, ganyan. Siguro dapat ang gawin ng mga barangay, may clearing sila, parang lilinisin nila yung mga drainage. Tapos, siguro maging din yung mga tao na hindi dapat sila nagtatapon basta-basta kung saan-saan. Yung proper na pagtapon ng basura. Tapos, siguro yung mga sinasabi nilang flood control. Paigtingin pa. Bawasan yung mining o pagpuputol ng mga puno. Dapat magtulungan yung sa mga basura dapat naka-segregate or mga para hindi matambak sa mga kanal kasi yun din ang isang cause na kaya bumabaha tayo dito din dahil din sa mga basura. Asan yung pagpuputol ng puno and then yung pagtatapon ng basura, itapon na lang nila sa waskang kapanan. Lupang bumilis ang antas ng pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin at serbisyo nitong Nobyembre. Kunting taas na lang ng sahod para may pangpakit tayo sa medyo kamahalan na bilihin. Kasi lahat naman siguro bawat upo ng presidente tataas ang bilihin. So ang solusyon ko lang dapat tutukan ng mga presidente ang mga mga bilihin at saka yung about sa mga drugs, mga killer, tapos mga rape, ganon. Doon siya matutok, hindi kay kung saan-saan lang siya makarating, ganon. Ang tukong ko lang, ko lang sa kanya na naway ipababa niya mga presyo ng bilihin. Siyempre, pagtaas ng bilihin, pagtaas din ang presyo namin. Tinitiyak namin sa customer namin na quality naman yung bibili nilang gulay para hindi sila lugi sa bibilihin nila. Yung mga bata ginagamit umano sa mga transaksyon ng dalawang suspect sa pagtutulak ng droga. Ang naiisip ko kasing isang solusyon sa panlipunan natin kasi siyempre mga kabataan ngayon, curious sila sa mga nangyayari sa paligid. Yung halimbawa lang sa tungkol sa drugs. Una-una yung sa drugs, wala namang idudulot mabuti yun sa katawan lalo na sa mga kabataan. Curious sila, bawa sa marijuana, sa droga, curious sila kung anong mangyayari doon. Unang-una hindi makakatulong, especially sa mga kabataan. Ang una lang nilang gawin, makinig sila sa magulang nila, sumunod sila, meron silang takot sa Diyos, para yung buhay nila maging maayos at maging maganda. Mag-aral lang silang mabuti, tapos sumunod lang sila sa magulang nila. Huwag silang maging curious kung ano yung nakikita nila sa social media. Katulad tayo, more of Facebook tayo, di ba? Dami na lang nakikita. At pabata ng pabata mga maagang nagiging ina. Sa akin, be, kasi ako nanay, be. Siyempre, kailangan din, be, ng gabay ng magulang, be. Tapos, pangalawa, siyempre, dapat yung educational, pinag-aaralan din sa school.
Para may natututunan din ba yung mga kabataan about sa sa sex. Di ba pinag-aaralan din naman yun? Yun sana din. Yan.